Eh, yung pong pinsan kong isa nagabot pong sulat galing po daw po. Nasabi ko eh. Guys, eto na naman. Sa nagawa kong pagkakasala sa iyo. Parang iba kutob ko dito ah. Hindi na po ako magbabago isip. At matapos nga ang pagpunta namin ng Bicol ay nagulat na naman ako sa nadatna namin. May good news ako sa inyo. Sa July 10, magkakaroon na tayo ng first hearing. Ito yung yung para sa magiging hearing. Dito na. Oh, sa Pichagis na to, tama ba ako? Ate Alice na ho ako ha, kita ho tayo sa hearing. Tito Tony, kamusta ka? Malapit na po ang ating hearing. Aminin nyo na po ang inyong kasalanan. So guys, welcome back dito sa atin sa Rosario, Batangas. At kagabi lang kami dumating. Alam ko marami sa inyo ang nakamiss na kay Ate Ninya kasi talaga namang inabangan ng maraming tao, ng milyon na tao si Ate Ninya. So ngayong araw nandito na kami para magbigay update sa inyong lahat. At meron kaming good news na nalaman. Yan. Hello po ate. Si ate ano pala yun, Isil pala yun. Okay, pupunta kami doon. Okay, so bago ang lahat, gusto ko sa inyo ipakilala ang bago sa team, si Luke. Ayan, Luke, bago ang lahat, ilang taong ka na? 33. 33, ikaw ba ay single? Wag na muna. Wag na. Hindi, baka magalit, may magalit. Hindi, basta. Okay, so si Luke ay dumating kahapon, tama ba? Kahapon. From saang lugar? Las Piñas. Las Piñas. So, ito, makakasama na natin si Luke sa team. Siya yung sinasabi ko na talagang madadagdag sa atin. Nakita niyo naman, napapaligiran na tayo ng magagandang lalaki ngayon. Sabi ko nga, baka mamaya bumigay ako. hindi naman. Siyempre, yun. Salamat. Sana, Luke, magtagal ka sa team. Sana enjoyin mo lang itong ginagawa natin. At sana marami kang, yung madagdag knowledge o sa buhay na ibinabahagi ng mga taong na makakausap natin. Yun lang naman. Hello po! Okay, so yun. Si JM naman, kamusta naman ang pag-uwi ng Bicol? Nakakapagod po dito pero sulit po yung pagod. Kasi malayo. Opo. Kasi malayo talaga. At saka yung daan, sobrang nakakapagod. Okay, so ito na yung pinapangarap lang natin dati na unti-unti tayong dadami at hopefully may madagdag pa sa team namin. Alam ko yan, si Rans pag okay na magiging 4 na kami dito plus si Commander pang-6. Hindi, 1, 2, 3 si Mac pa pala. So pang-6 na ang Team Marcos. So sana dumami pa kami na magtutulong-tulong sa mission kasi mas maraming matutulungan. Yun lang naman yun. So tara, kita-kits tayo doon kalahati niya at bigyan natin minsan ng chance na makausap din itong dalawang kasama natin. So let's go, punta na tayo. Tara. Find rest, find peace. July 1, araw ng Tuesday. Alas 8 ng umaga nang magsimula kaming umalis sa aming tahanan patungo sa Rosario, Batangas. Blue sky, just breathe. Starry night, yeah, I know you're free. 'Cause when I gave you breath, yeah, I made you with us. Masaya ako ngayong araw na nagbabiyahe dahil nga unti-unti nang dumarami ang miyembro sa aming team. Hope for miles. You got what you need, yeah, I put it right inside you. It's inside of you. But when it all comes crashing down and all the lies you hear get loud, trying to find your light, caught in the fog, stuck in the midnight. Know your sun is coming out, and you're gonna be okay. Yeah, you're gonna be okay.
Okay guys, so ngayon nandito na tayo kala Ate Ninya at si Ate Lynn. May gusto kasi ako makita sa kanyang papel. So wala, may meeting pero sinusundo na daw ni nanay. Ang kakwentuhan namin si kuya yung asawa niya at napakabait din. Talagang mabait ng pamilya nila. So yun, as usual, napakasarap ng hangin dito sa location nila Ate Ninya. At may nalaman pa ako, ang dami kong ngayon, nawala lang tayo ng ilang araw, napakarami na kaagad nating pasorpresa sa atin. So ngayon may nasabi sa akin na meron na naman daw tayong kailangang mabasa. Ando sila Ate Ninya. Sino? Nasa kamag-anak. Dito na kami daan. Saan ba? Dito ba yun? Tara. Kaputik dito. Dandahan kayo. May nakahanda ka agad si Ate Ninya. Napaka-aktibo mo talaga. Ganyan ka, bilis. Di ba? Oh, may baso na. Saan ka pa? May nakahanda na kaagad. Sino nagsabi sa'yo? Si Ate Isil, ano? Oo. Sabi ko na eh. Nakakita kami ni Ate Isil kanina. Alright, upo muna tayo. Ganito sila dito kabait. Baka nga mamaya, pabaunan pa tayo ng langka niyan. May nakita ko lang kang hinog. Di ba? Kung naririnig. Pakinig ko. Sabi natin sila, pakakapal naman ang mukha pala na ito ni Marcos. Isipin mo yun, pinamerienda ko na ng soft drinks at saka ng biscuit. Naghangad pa ng langka. Okay. Sana si Ate Ninya? Ate Ninya! Halika dito Ate Ninya, may sasabihin ako sa'yo, may kasalanan ka sa akin. Halika Ate Ninya, tabi ka dito sa akin. Dito ka po. Dito ka. Kamusta ka muna? Ayos naman po. Ayos naman? Napakilala ko nga pala siya, si Luke. Hello po. Hello po. Galing sa ibang bansa yan. Ano yan? British. No? So, kasama namin siya sa team, bago sa team namin yan. Di ba, mga gupings na mga kasama ko sa team ngayon. So, Ate Ninya, ganito. Ganda mo na po kayo, kuya. Magmerinda daw muna kayo. Mamaya na. Mamaya na daw. Mamaya na daw. Okay, so, Ate Ninya, anong nangyari nitong mga nakaraang araw? Nung wala kami dito? Ayos naman po. Wala namang problema? Opo. Yung po lalaki ko po, yung linggo yata. Ay, kahapon pala. Bakit? Utusan ko po bibiling kape sa akin. Ano nangyari? Yung pong pinsan kong isa nagabot pong sulat galing po sa tatay daw po. Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Guys, ito na naman. Kanino galing to? Abot po yun daw, polis yata. Ang polis yata daw Nagsulat? nagsulat. Ang tatay ko nagsasabi. Hindi ko nang hulog kung tunay nga yun. Kanino ito ipinaabot? Papel na ito? Sa akin pong pinsan. Sinong pinsan? Wala po dyan, may pasok po. Ipinaabot sa kanya ng Pulis. dahil sila yung bumibisita sa papa mo? Paano naiabot sa kanya ng pulis to? Ano ko po? Nag-OJT yung ko doon. Nag-OJT sa police station? Police kasi Okay. Yung pinsan mo pala, pinsan nyo, kamag-anak nyo, police. kapatid ko na. Criminology. Nag-OJT ng pagpupulis. Okay. So, inabot sa kanya ito. Grabe guys, mga pa-intense na naman na ito. Di ba? May sulat na naman na inabot. So, mamaya-maya ko to, Ate Ninya, babasahin ha? Mamaya-maya ko babasahin ha? Okay lang ba? Kasi, gusto ko munang kamustahin yung umuwi si Kuya Aris dito, di ba? Ano po? Naipakita ba kay Kuya Aris yung picture ng bahay na papagawa natin? Napakita yun natin, Isel. Oo daw po. Naipakita? Apa. Okay, so naipakita pala. At plano natin. Dahil mga kabayan, may i-announce ako sa inyo. May good news ako sa inyo. Alam mo na ba yun? Na magkakaroon na tayo ng hearing. Ako po. Kailan? Agis daw po. Ajis. Okay lang po ako. Sa July 10, magkakaroon na tayo ng first hearing. So, nung na-receive ko yung kay Ate Lynn, sobrang saya kasi nga, alam mo yun, yung sinabi sa atin na aabutin ng 1 taon yung first hearing,
hindi na mangyayari yun kasi mas mapapadali. Na yun yung mas pabor sa atin kasi lalong-lalo na fresh pa kay Ate Ninya itong mga nangyayari. Mas makaka-respond siya ng active pa kahit pa paano sariwa pa sa isip niya yung mga possible na isasagot niya. At saka syempre nandito pa kami, sila Ate Lynn, hindi natin kasi alam sa loob ng isang taon maraming pwedeng mangyari. What if si Ate Lynn na tumatayo din para sa kanya, na tumitindig para sa kanya, magkaroon ng opportunity sa abroad. Siyempre, pamilyadong tao din yung tao. What if sa loob ng 1 year makapag-abroad si Ate Lynn? Di wala, mababawasan yung tatayo para kay Ate Ninya. Not unlike now na nandito pa kaming lahat, di ba? Para tumulong kay Ate Ninya, para tindigan si Ate Ninya sa hinaharap niya na to na kaso para sa tatay niya. So, yun lang. Mamaya may papakita ko sa yung sulat pagdating ni Ate Lynn. Babasahin din natin yon. Pero ngayon, gusto ko muna basahin tong sulat na sulat daw pasulat ni tatay. Basahin natin. Minamahal kong Ninya, mahal na mahal kita. Ba't ganun? Ba't ganun yung nakasulat dito? Hindi ko nga po anong kung saan talaga po galing yun kung sa tatay ka po. Kasi po iba po ang sulat eh. Hindi naman nakapagsulat ng tatay mo, diba? Hindi po. O kung possible pinasulat nga ito sa pulis, paano pinagbibigyan ba na talaga ng pulis ang ganun? Hindi ko. Naguguluhan po kasi po ko sa sulat yan kung talaga po sa tatay talaga galing. Ang nagpasabi? Kung sa tatay mo talaga nagpasabi? Paano ko? Ang hirap din kasi guys, kasi ganito, pwede din naman tanungin natin mismo sa pulis kung talaga nagpasulat yung tatay nila ng ganito. Baka mamaya may nag-abot lang din dun sa pinsan nila na kung sino. Mas maganda tanungin natin sa pulis to kung talagang nagpasulat ba yung tatay niya ng ganito, di ba? Kasi baka mamaya gawa-gawa lang ng kung sino to. Ayan, minamahal kong anak Ninya, kompleto may apelyido, may middle initial. Anak, hindi ako magsasawa na humingi ng tawad sa nagawa kong pagkakasala sa iyo. Parang iba kutob ko dito Alam kong walang kapatawaran ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Pero sana magkaroon pa din ng kunting puwang sa iyong puso na mapatawad ako. Hindi man ngayon, pero sana na dumating din ang panahon na mapatawad mo ako. At sana buhay pa ako pag dumating yung oras na kaya mo na akong patawarin. Bakit may sulat ditong iba sa baba? Yan nga po, nagtataka po din ako. Dagdag na ito. Oo nga po Di ba? Magkaibang tao na ito, magkaibang sulat Kung alam mo lang na lubos-lubusan ang aking pagsisisi sa aking nagawang kasalanan, halos di ako makatulog gabi-gabi dahil lagi ako binabagabag ng konsensya. Madami na. Duda ako dito guys. Parang parang pagpapaurong to ng ng pagpapabago ng isip natin niya laban sa kung ano yung pinaglalaban niya. Huwag mo to pansinin natin niya. Ano? Ha? Sasagutin ko sana po sulat kung pwede lang po. Anong isasagot mo sa sulat? Po. Anong isasagot mo dito? Hindi na po ako magbabago isip. Yun ang gusto kong marinig, di ba? Kasi Ate Ninya, wala namang masama na, alam mo yun, na kapag natapos na itong problema mo, hindi ko alam, hindi ako makakapag-desisyon nito guys pala Ikaw ba, kaya mo bang patawaran ng tatay mo sa lahat ng ginawa sa'yo mula nung ikay bata? Paano pong nahihirapan po pa akong magpatawad. Kasi hindi madali yun. Di ba? Madali pong sabihin. Madaling sabihin yung pagpapatawad, pero yung naranasan mo sa loob ng ganoong katagal na panahon, di ba? Hindi biro yun. Yun yung gusto ko sa'yo marinig, Ate Ninya. Huwag ka masyadong magpadala sa ganitong sulat. Although tatay mo pa rin yun, kaso nga lang, ang pagkakasala is pagkakasala, no? Na dapat pagbayaran, no? Okay. So, kung sakali man na manalo na tayo at makulong na yung tatay mo ng talagang kung ano yung nararapat para sa kanya, nasa sa'yo na yun kung gusto mo na siyang patawarin, di ba? Pero para sa akin, walang kapatawaran kasi ito di ba? Pero hindi naman tayo para hindi magpatawad kasi Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang tao lang.
Pero yun nga lang, siguro nakadepende na sa taong nakaranas nung kalupitan na yun. Ibig sabihin ko kay ate niya na yun nakasalalay. Kung mapapatawad ba niya yung tatay niya or hindi. Sa akin naman po, kaya ko naman po siyang patawarin. Umamin naman po sila. Aminin lang niya yung ginawa niya at tanggapin niya yung kaparusahan. Yun ang dapat, di ba? Handa kitang patawarin, umamin ka lang sa ginawa mong kasalanan at tanggapin mo yung kaparusahan mo. Okay na sa akin. Ganon. Diba? Yun ang dapat. Diba? Kasi nga tao lang kailangan nating matutunan din na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Diba? Pero yun nga lang, yung kaparusahan, tanggapin mo yun. Diba? Ay, okay. Baka pwede na nating, huwag mo munang punitin to. Tatanungin ko to kung talagang ano. Ha? Siya yun. Akin na lang. Ipapabaul ko ito. O sa akin na muna to. Ha? Nakakaipon na ako ng love letter sa inyo Pare-pares pala kayo ng papa mo, mahilig magpasulat na magpasulat di bale, itatabi ko yan, ha? Mamaya, inaantay ko lang si Ate Ling. Gusto kong makita naman yung sulat na ipinadala sa atin. Yun yung good news. Di ba? Yun yung good news, yung sulat na yun na gusto kong makita. Okay, magmerinda ka muna. Okay na po ako. Kaya, ha? Yung kasama. Ang anak mo, nasaan? Anak. Yung babae? Sa duyan, may duyan na po. May pasok ba? Hindi, yung si Lea. Naliligo na po sa gripo. Mali, papasok? Opo. Okay, goods. Yung panganay mo? Yan na rin po. Pumasok na. May problema ka pa ba sa panganay mo? Wala na? Ano naman po? Wala na. Mabuti naman. May gusto ka bang sabihin sa amin? Sige, sabihin mo, gamaya. Ano? Gusto mo kausapin si Luke? Si JM? Ano? Anong gusto mong sabihin? Sige, huwag kamayatin niya. Sabihin mo sa amin. Anong gusto mong sabihin? Yung pong linggo, siwimba po sila, no? Ako naman po, nagdasal naman po din sa amin. Nag-isa. Kaya nga po, nakita po ko yung pamangkin kong umiiyak. Pamangkin na? Nakita ka ng pamangkin mong umiiyak? Opo. Ano ba pinagpipray mo? Sabi po sa akin, bakit po umiiyak po ako? Sabi ko, wala lang. Pero yung totoo, ano? Dahil sa pagpipray mo? Sabi ko po sa Papa Jesus, kayo po una po kasama ko sa hearing namin, tatay. Kayo talagang kasama ko. Kayo po unang kasama ko talaga. Tulungan po niyo po akong lumakas ang loob ko. Kahit po kaharap ko ang tatay po. Huwag ka mag-alala. Kasi, di ba, nangako kami sa iyo nila Ate Lynn, kami nila Ate Isil na sasamahan ka namin hanggang dulo, hanggang matapos itong problema na to. Di ba? Kasi, syempre, naniniwala nga kami na kami yung ginagamit ni God para sa'yo, para matapos lahat ng kalbaryo na dinanas mo sa buhay. Naniniwala kami doon. Yun yung pinaniniwalaan namin. Kaya, hindi ka namin bibitawan hanggang may panalo mo kung ano itong laban na hinaharap mo. Natin niya. Okay, mamaya may dala kami sa yung pasalubong doon sa sasakyan. Kukunin namin yun. Pero ngayon, pag merindahin muna natin mga kasama natin. JM, merienda kayo. Look. Kung may nalimutan dito na, sa balilo. Ano, sombrero daw? May naiwan ka dito sombrero? Mayroon. Tago ko Nasaan? Kunin mo nga. Sige nga, kunin mo nga. Kunin mo nga, titingnan ko. At baka sa boyfriend mo yan. Baka hindi kay JM yan, sa boyfriend mo yan. Hindi ha. Okay. Tatanong mo na ako, Luke, kamusta naman? Anong nakita mo dito sa sitwasyon nila? Kaya Ninya, since napapanood mo din minsan siya. Diba? Medyo tingin ko kay Ate Ninya, medyo may kinti pa stress siya masyado. Ano yung kumbaga traumatized? Ano? Mga ganun traumatized kasi nga katrauma-trauma naman talaga yung inaabot niya sa tatay niya. Di ba? Tataga mo lang yung sarili mo tsaka sama mo ng pagdadasal. Talaga, number 1 yan. Kasi yung pinaka-powerful sa lahat, prayer. Kasi nga po, araw-gabi pa ako nagdadasal bago po ako matulog. Tama yun ang dapat. Lalo na po ngayon palapit-palapit ang hearing natin. Para bigyan ka ng lakas ng loob. Kasi wala tayong ibang dapat lapitan sa mga ganitong sitwasyon. Yun nasa taas talaga number 1. Tapos kapag siya na ang kumilos niyan, di ba siya nang gumawa ng paraan, sundan lang natin. Ganoon lang naman yun. Umamin lang daw po siya. Yung pag nag-hearing tayo, okay na.
Pag po siya nag-amin ho sa kanyang kasalanan, yan po. Yung sulat na yan, patatawarin mo siya. Papatawarin, hindi lamang papalabasin. Hear angels from up above. They sing hallelujah. Pero, kumbaga, pagdusahan niya yung kasalanan. Ano? Oh, kamusta ka naman, Ining? Kamusta ka? Kamusta pagpaaral mo? Ayos naman? Parang hindi ka na sumasagot ngayon, ha? Ha? Okay, sige ate niya, ganito. Ngayon, syempre, ang blessing, masamang tanggihan yan. Kasi, kapag may blessing talaga kami, kahit na alam mo yun, kahit kakailang namin, sige, grab the opportunity, the blessing, why not, di ba? Kasi, mahirap na kapag yung blessing yung nagtampo sa atin. Kaya, sige lang, kahit busog tayo, tsaka, respeto kasi yun sa mga taong naghahain sa atin. Kahit anong ihain sa atin, kakainin natin yan, syempre. Okay, merinda muna tayo. Girl, tired of hearing the same song. And girl, my life was starting to fade without you around. Then you came along bringing something new. Showed the kind of vibe that I never knew. I want you here by my side. Saan ka pumunta Ate Lingkapon? Sa police. Sa police station. Sa police station? Okay. Ano po ang ginawa niyo doon sa police station? Nagpunta kasi ang Rosario. Tapos nabanggit sa akin doon na nagpa-check up daw doon sa RHU yung tatay niya. Nagpa-check up? Oo. Dahil doon sa pamamanas? Ngayon, gusto ko lang ma-confirm. Tapos sabi ko, pupuntahan ko pala sa police station. Tapos sabi ko tinanong ko doon kay Sir, kamusta po yung alaga natin dyan? Sabi, ayos naman. Tinanong, sino ka ga? Sabi ko, ako yung, ni tiyuhin ko kako yung Antonio Ramos. Tapos sabi, dadalaw ako. Tapos sabi niya, bawal at Lunes. Tapos sabi ko, dati dadalawin ko, ayaw nyo. Sabi, hindi daw sila nagsasabing ayaw. Ako daw ang may ayaw. Tapos sabi niya, gusto mo dalawin mo ngayon, sasamahan kita. Kahit walang dalaw kahapon, bawal. Sinamahan niya ako. Hindi ako. Sabi ko, sige, gusto ko rin naman makaharap. Sige po sir, samahan mo ko. Pagdating namin, nandun siya sa may pinto Antonio Ramos. Tapos kinamusta ko siya. Sabi ko, Tito Tony, kamusta ka? Balita ko yung namamaga ang paa mo. Sabi, hindi naman naika. At pinakita nga, ayos na. Pero yung pag-iusap niya sa'yo, okay naman. Hindi siya makikitaan ng galit. Hindi, parang natural lang kami magkaharap. Ganun. Sabi ko nga kay niya, pasap na buhay na yung tatay. Kita ko doon nagmamarites lang sa may pinto. Bago sabi niya ayos lang Sabi, oo, namaga at nakapangain ako ng sala. Buwan ng ulam baka. Pero ngayon, ayos na. Bago sabi ko, alam niyo gaho na may hearing na tayo. Sabi, ngayon ko lang nalaman. Sabi mo. Tapos sabi ko, sir, hindi pa niya alam. Sabi naman ng sir, alam na ng niyan. Hindi niya lang siguro. Sasabihin pa daw. Bago sabi ko, Tito Tony, huwag kayong mag-alala. Si Ninya ay isel. Tapos yung mga bata pumapasok sa inyo, huwag na niyong isipin. Sabi ko, sabi, okay daw. Sabi ko, malapit na po ang ating hearing. Tulungan niyo na po sila. Aminin niyo na po ang inyong kasalanan para siya ay mapaayos na po tayong lahat. Maging okay na. Sabi niya, okay. Ganun siya. Nag-on siya? Tapos, sabi ko, ano gahong kailangan niyo? Ano pinadadala niyo? Sabi, yun daw damit yung dilaw, yung short, ganyan. Sabi ko, sige ho, pag ako'y nakabalik, dadalhin ko. Kaysa sa iba nyo, sabihin, nadalhin. Ako na ho ang magdadala. Personal na kinausap ko siya. Sabi siya, sige Ining. Gumayon pa sa akin Tapos ano pa ho, kung ikay makakabalik, ay dalhan mo ako ng gamot sa ubo. Sabi ko, sir, gamot sa ubo. Sabi, sige, ako nang bahala. Bibigyan daw doon sa presinto. Okay. Tapos sabi ko, sige, alis na ho ako kita ho tayo sa hearing. Tapos yun, normal lang kami nag-usap. Kahit medyo ako'y, syempre, kinakabahan. Pero sabi ko, kailangan kong makaharap siya bago ng hearing para yung gang okay ako. Okay naman siya. Sinabi niya okay daw. Tapos sabi ko pa naman sa kanya, kay Ninya, once na mag-okay lang ang tatay mo, ako mismo magdadala ng pagkain sa kanya. Kasi parang, salamat po kasi tinapos niya na tinapos niya Kumbaga, hindi na niya pinatagal pa o ano. Tawa-tawa si Ninyo. Manang bigyan sa kayo. Tawag kasi Ining. Ganun.
Hindi, kasi seryoso naman. Hindi ko naman kalain na haharapin niya ako eh. Hindi naman siya inilapit sa akin. Nasa kulungan siya. Para magkaganyan lang din kami. Okay lang naman yung Pero nakakabilib yung ganun guys, na si Ate Lynn alam mo yun, na siya yung tumitindig kay Ate Ninya, pero kaya niyang harapin yung kung sino yung tao na kumbaga gusto niyang managot sa kung ano yung nagawang kasalanan. Hindi biro yun, naharapin mo ng ganun. Siyempre, kaya saludo ako kay Ate Lynn ngayon na nagawa niyang harapin si Tatay din. Diba? So, ang sarap ng buhay pala ng papa mo, nakabaka pa doon. Oo. Diba? Oo, ulam. Sabi nga wag na daw mangain ng sala. Hindi na daw muna ulit. Dapat nga si Tatay matuwa kasi isipin mo yun, kung sa subdivision nga, kailangan pang bayaran yung mga nagbabantay sa'yo eh. Sa kulungan, libre lahat. Di ba, may tagabantay ka. Sabi ko nga, nasa tamang oras yung pagtulog mo pag nasa kulungan ka. Di ba? Pero, pera biro alam ko naman na kapag tinanggap ni Tatay yung pagkakasala niya, hindi naman talaga siya totally, alam mo yun, yung talagang sobrang kaawa-awa sa loob, di ba? Kasi kumakain naman ng tama. Tingin mo, kumakain ng tama. Okay, sabi ko nga, hinahanap pa namin, nasan si Antonio? Kita ko na doon sa pinto, nakikipag-maritisan. Na ipapacheck up. Oo, kailangan daw yung, kaya pinapacheck up. Report daw kasi ng police kung okay yung mga ano nila. Monthly daw yun. Kailangan ng record. Kaya sa tingin ko naman, hindi naman siya yung talagang na ano naman daw nila. Okay, so yun. Salamat kay Ate Lynn at nagkaroon tayo ng update na sana nga gawin talaga ni Tatay yung sinabi niya. Yun nga din ako. Na sige, yung pagsabi niyang sige, sana gawin niya nga talaga para din sa anak niya. At sabi nga natin niya, sa kanya nang galing, aminin lang ni Tatay lahat ng nagawang kasalanan at magbayaran, mapapatawad ko na siya. Diba sabi natin niya kanina. Okay, ganoon lang naman yung kasimple. Diba? Sana bigyan ng tamang kaisipan si Tatay na aminin niya talaga yung nagawa niyang mali. Para hindi na humaba, di ba? Baka sa pag inamin niya sa first hearing, tapos na yun. Di ba? Wala nang susunod pa. Kaya, gano'n naman talaga yun. Pag inamin niya talaga, guilty na talaga. Tapos na yun eh. So ngayon, salamat Ate Lynn. Kunin ko muna yung microphone po. Salamat kay Ate Lynn. Okay, ngayon, ito may papakita ko sa inyo guys. Ito yung gustong-gusto kong mahawakan nung pagkasend sa akin ni Ate Lynn. Ito si Is to Believe talaga eh. Complainant, okay. So ito guys, hawak ko ngayon. Ito po yung subpoena to compliance. Ito yung yung para sa magiging hearing. Ito ay kailan po ito dumating, Ate? Yung bang mismong sinend mo sa akin yun na yun? Yun. Yung araw na yan. Siguro nung Saturday yun. Saturday ba? Pag hindi Friday yun, Saturday. Okay. Friday. Nung araw ng Friday, sinend to sa akin ni Ate Lynn at sabi nga niya ay good news. At good news naman talaga. Kasi nga, yung kinakatakot namin nila Ate Lynn na in 1 year pa. Ito yung pinag-uusapan namin sa sasakyan. Na maniwala lang tayo sa taas. Kasi yun ngang sa papa niya na hindi naman natin na-expect. Pinadali din ni God. Yung sinabi din na 1 taon na abutin, maniwala lang tayo at baka hindi niya rin patagalin. Ito na nga. Di ba? Ganun kagaling talaga yung miracle. Ganun katindi yung ganun ka-powerful talaga si God, di ba? Pinakamakapangyarihan nga sa lahat eh. So, tingnan nyo, andi dito na. Sa pitchages na to, tama ba ako? Sa pitchages na, mangyayari na to, di ba? Sunod pa yan. Ha? Magkasunod. 10 at 12. 10 at 17. 17 ba? Okay, ito pala. July 10 at saka July 17. 1:30 in the afternoon. So, kasama tayo dito, syempre. Yan lang yan sa Rosario. Sa Rosario lang ito? Doon sa station? Hindi ko alam kung saan sa Rosario. Basta dyan lang yan sa Rosario nakalagay dyan. Okay, tingin ko hindi sa station to. May sadyang to. Meron dyan. Okay, so yun. Pumunta tayo doon para... Sino po nag-receive nito? Siya, kasi siya yun. Ikaw mismo nagtanggap na ito atin niya? Opo. Ikaw. Nakita ko kasi po doon sa daan. Okay. So, yun. Thanks kay God. At ito na yun. This is it. Di ba? Hindi na umabot na 1 taon. Kaya grabing saya ko talaga nung nasa Bicol ako nung makita ko to kaya Ate Lynn na sinadya sa akin. Pati daw si Ate Lynn. Oo, kahit ako'y kakain, iwanan ko. Kasi sino ba naman di magiging masaya na yung nga sabi ko, inaakala mong matagal pa, nandyan na. So yun lang, kinakailangan lang natin niya is hindi po huwag tayong magpakampante sa sinabi ng papa mo na oo. Ha? Huwag tayong magpakampante na porque sinabi niyang oo sa sinabi ni Ate Lynn, magkakampante na tayo. Dapat, praktisin mo pa rin yung mga totoong nangyari na isasalaysay mo. Diba?
kung ano yung sinalaysay mo nung una, walang mababago. Ha? Tsaka may possibility talaga magkaharap sila. Oo. Kaya kailangan lakasan mo loob mo, tatagan mo kahit makaharap mo siya. Huwag ka Ayos ba yun, Ate Ninya? Ayos ba yun? Huwag ka matatakot, ha? Okay, mas matakot ka sa pwede mangyari sa'yo pag nakalabas yun. Ganun lang yun. Okay, so sige. Ngayon, may kukunin muna tayo. May dala pala kami pasalubong doon. Kukunin ko lang, Ate Ninya, ha? Antayin niyo po ako dito. Kukunin ko lang. Okay? Yan mo muna yung love letter natin. At ipapalaminate ko yung mga yan. Talaga namang ako'y nahahanga sa mag-ama na ito. Mahilig sa love letter. Di ba? Panahon pa ng ano yan, ng kupong-kupong mga love letter. Alright, so guys, sana happy tayo sa mga nalalaman natin ngayon o mga nagiging update sa atin. Napakalaking good news talaga. Ito, tinuturing ko talaga to na blessing kay Ate Ninya tong pagiging mabilis ng mga pangyayari. Di ba? Tinuturing kong blessing talaga to para sa kanya. Itong pagdating ng Subpina na karaniwan talaga inabot daw ng taon. Pero ito, ilang weeks lang, in 3 weeks nga lang yata talaga nandito na. Diba? So, yun. Pag-pray na lang natin si Ate Ninya na kayanin niya lahat ng haharapin niya sa araw, sa Pichagis at sa 17. At pag-pray din natin lahat na sana tapusin na ni Tatay ito para nang sa ganun maging peace, magkaroon na ng peace of mind si Ate Ninya. Wala nang takot, wala nang iisipin na baka makalaya o something na ganyan, baka maulit ulit. Ayun, yun yung pag-pray natin. Okay, so may dala tayo ditong ayan, nabili namin kanina groceries at bigas kasi ito yung ano ito yung wala sa kanila. Wait lang, saan yung ano ko? Ito pala. Okay, ako na sa bigas. Wait lang. Alright. Tara. At sobrang excited din si Ate Ninya dun sa bahay na ipinakita ko sa kanya nung nakaraan. Yung design ng bahay. Kasi ako din gusto kong makita na tapos na yung bahay na yun. Diba? At umuwi daw dito si Kuya Aris nung last time. Estimate daw yata. Kaya sinend ko sa kanila yung design na nahanap ko. Grabe dito, ano? Maputik pa rin kahit ano. Oo, mas okay dito. Hindi, nasa yung mga pony ng ribbon. Tuloy niya, dagdag mo po sa Rico. Mapahilot ako mamaya. Akala ko kasi mas okay yung daan dito, ikot pa pala. Yan, may groceries, bigas, pandagdag mo sa araw-araw ko. Sumakit yung balikat ko. Hirap ng tumatanda. Okay, so paano natin ninyo? Ganito na lang. Tapusin natin yung first hearing. Mali naman natin, pagpasadyos natin, mali natin sa first hearing palang matapos na, no? Bago natin pagawa yung bahay mo, ha? Okay ba sa'yo? Okay. Gusto ko lang malaman kay Kuya Aris kung na-estimate. Na-estimate daw? Tinignan lang daw kung saan. Kung saan banda may ilalagay? Oo, siya kasi gagawa siya, may Okay. alam. Nakita niyo po ba yung ano? Okay naman po sa inyo yung ganun kaya? Okay naman para kay Ate Ninya. Maganda naman, huwag lang yung kulay. Oo nga, sabi ko nga wag yun eh. Sinabi ko na kaagad na wag yung ano eh. Pero okay naman. Okay naman para sa kanila. Maganda. Okay naman. Kasi kapanunin niya, ganda nun. Okay, so sige. Sana Okay maging... lang sa inyo. Okay lang daw sa inyo. Ha? Magpasama ko sa Tilindi. Kami na lamang pala. Mag-ano kayo? Sa tatay. Dadalaw daw sa kanyang tatay. Bakit? Kasi sabi ko sa kanya,
Kung sasagutin po, sir, Kailangan niya din kasi i-ready yung sarili. Okay, sige, para kumbaga Huwag niya nang sagutin sa sulat, personal na. Kasi, para malabanan niya yung takot niya, yung ano niya. Ako naman, Ate Ninya, sa sinabi mo, may tiwala naman ako kasi kasama mo si Ate Lynn. Pero kung ikaw lang, sabihin ko sa'yo, wag. Pero nandiyan si Ate Lynn, hindi ka niya pababayaan na ang isasagot mo ay inuurong ko na tatay, huwag ka mag-alala. Ay, hindi. Di ba? Hindi talaga. Naniniwala naman ako na pagkasama mo sa Ate Lynn, okay na okay. Hindi ko naman po sasabihin ganyan. Oh, sabihin mo sa kanya, tatay, sasagutin ko ng personal yung sinabi mo sa sulat. Aminin mo lahat at pagbayaran mo kasalanan mo, pinapatawad na kita. Oh, ganun lang naman, di ba? Madaling ipit na. Oh, tapos end conversation na yun. Ay, suklay. Huwag mo na pahabain masyado kasi baka mamaya tamaan ka pa ng awa. Di ba? Okay lang, okay ba sa'yo yun? Okay lang. Okay, kung yun yung gusto mo, why not? Basta't nandiyan kasama mo sa Ate Lynn. Huwag lang mag-solo ka, ha? Sige, kung yun yung gusto mo po, eh di supportan natin si Ate Ninya sa kagustuhan niya na yun. Okay, so ano ba, ang set na lang natin guys para sa mga nag-comment din sa live natin noong nakaraan. Unahin daw muna ang bahay bago mag-celebration. Tama naman. So, unahin natin yung bahay. After ng bahay ay nandiyan lang naman ang celebration. Anytime pwedeng gawin. So, tapusin muna natin yun. Para nang sa ganun ay may matutuluyan na rin sila na mag-iina. Okay, pero yun, pasalamat tayo ulit sa unang-una sa nasa taas, pangalawa sa mga taong nagmamalasakit kay Ate Ninya, at pangatlo kay Kuya Aris din na pumayag na matrika ng bahay, ang kanilang lupa para sa kanilang kapatid. Diba? At pangatlo, syempre sa team natin na nakakasama natin araw-araw. Yun. At sigad na lang bahala sa lahat. Pagpasadyos natin lahat ng bagay. Okay, sigatan niya. Paano? Kita-kits tayo sa next day. Ha? Ngayon, maghahanap pa kami ng pwede naman naming matulungan pa para sulit yung araw namin. No? Natin niya. Pero tayo. Oh, huwag ka na magsulat-sulat sa akin ng love letter, ha? Sabihin mo ng personal. At baka basahin ko na naman ng with music yan. Sige ka. Tsaka alam mo, pag natambakan ako ng sulat mo na ito, baka palagi ko sa museo ito. Di ba? Kasi ano to ay historical to eh. Siyempre, nanggaling to sa matinding pinagdaanan ng buhay. Itong sulat na to. Pero parang hirap paniwalaan na nakapagpasulat si tatay na ito eh. Magkaibang tao nagsulat na ito, oh. Hindi naman ang kanya ama talaga yung sumulat. Hindi, pinasulat nga daw. Pero ba't ganun, parang may dagdag. Yung nasa baba, dagdag na. Kasi magkaibang handwriting, eh. Yun nga din napansin ko. Diba? Magkaibang handwriting to. Kahit yung OA, magkaiba. Yung lapad, yung liit nung nasa baba. Magkaiba, guys. Ewan ko, kung makikita nyo, ayan, oh. Tinan nyo yung handwriting. Magkaiba. Ito malapad yung nasa taas, ito medyo payat yung nasa baba. Mga titindi, dalahin natin yan doon. Dali mo natin, itanong mo na rin sa pulis kung talaga nagpasulat. Di ba? May pakita mo, nagpasulat po ba ang tatay ng ganito? Yeah. Dali mo, bago ko ipa-laminate, ano mo muna. Sige, Ate Isel, salamat po ha. Salamat po ate. Hindi, wag na po. Salamat po sa inyo. Sapat na po itong merienda para sa amin. Ate Lynn, salamat po ulit. Sige po, punta na po kami. Ito yan, maraming salamat ulit sa panibagong araw na binigay sa atin. Napakaganda ng panahon. Hindi maulan, hindi mainit, sakto lang. At salamat sa lahat ng nakamiss sa vlog natin dito kay Ate Ninya. Ang dami na sa akin nagbe-message, nasandang update, ganito ganyan. Talagang subaybay talaga nila. Gusto nilang subaybayan hanggang sa makamit na Ate Ninya yung talagang hinahangad niya noon pa na na tawag dito na katarungan. O, di ba, sa mga dinanas niya. Okay, gusto ko man sana sa inyo ipakita yung bahay nila, baka magkaroon tayong problema, kaya wag na lang. Salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw. Salamat kay Luke, kay JM, salamat sa Team Marcos, at suportahan nyo Commander ni Marcos Runs TV. Pinapasalamatan ko din pala si Ninang Adelina. Ninang, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Sana lagi kayo nandyan para sa amin. Hanggang sa uli, sana sama-sama tayo. At marami pa sana tayong blessing at marami pang matulungan. God bless po sa lahat. Ingat po kayo lahat. God bless po. Everybody makes mistakes.
Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love?